Magsasaka Party List. Unang-una po sa lahat, Sir Argel, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Ang inyo po munang pagbate sa ating mga listeners and viewers. Hi, Bobo Justin, magandang umaga at magandang umaga po sa ating mga viewers and listeners, especially dyan sa Dagupan, na sana hindi kayo binabaha ngayon. Magandang tanghali po. Yes po, actually, Sir Argel, medyo pahupa na rin yung nararanasan nating pagbaha dito sa ating lungsod ng Dagupan at though may marami pa rin pong mga lugar ang binabaha. Unang-una po sa lahat, Sir Argel, sa inyo pong pag-monitor at mga natatanggap na ulat, kumusta yung mga kababayan po nating mga magsasaka at syempre ng Magsasaka Party List. Dito po sa pinagdadaanan po nating sitwasyon po ngayon na kung saan ay nakakaranas po ng pagbaha sa mga sa iba't ibang panig po ng ating bansa, especially sa mga sakahan po, Sir Argel. Alam mo, maganda ngayon sa atin, sa social media, yung mga simpleng magsasaka, alam na nilang gumamit ng cellphone eh. So, minsan Facebook live na rin nila yung pagbaha sa bukid nila. Kaya parang minsan nandun na yung balita dahil pinopost talaga ng mga magsasaka yung nangyayari ngayon doon sa mga bukid nila, kung gaano binabaha. Pampanga, Nueva Ecija. Diyan din po sa Dagupan, may mga nakita nga rin po tayong matindi na yung baha. Dito rin po sa Manila, kasi nandito po tayo nung nakaraang araw lalo na nung mga matitindi yung ulan. Ako po mismo personally talagang nakita ko yung pagbaha. Ang kagandahan naman dito, medyo mabilis namang humupa. Ang problema lang sa atin, sa probinsya, hindi katulad sa Manila, na sa Manila kasi medyo mabilis babaha, pero huhupa rin kaagad. Sa atin hindi Talagang mahirap mahirap palipasin yung baha. So problema po talaga ng mga magsasaka natin yan. Problema yan sa flood control. Kaya bandang huli, yung mga nakakalimot sa flood control, naalala na naman kasi nga bumabaha na naman. At ulitin ko po, ang talagang pinaka naapektuhan ng problema sa flood control, mga magsasaka. So, yun po yung monitor natin itong mga nakarang araw. Sir Argel, ano yung masasabi nyo? Kasi ngayon na tila, hindi na napag-usapan, pero may mga mas natatalakay ng mga problema, especially sa Senate and the Congress, at tila medyo napag-iiwanan ito pong usapin po ng flood control, Sir Argel. Oo nga, parang kung monitor nga natin, di ba, parang ang naging priority ng Senate yung impeachment. Imbis na investigasyon o kaya naman ay resolusyon para ma-resolve yung issue ng flood control, yung corruption. Saka parang hanggang ngayon wala pa akong makitang plano ng gobyerno. Paano ba natin i-resolve talaga yung issue ng pagbaha? Kasi nga minsan yun pang issue ng accountability ng flood control, wala pa rin Kaya hindi natin masisisiguro yung mga tao na hindi na nanonood masyado ng impeachment kasi hindi na rin natin makita yung connection nito sa problema natin. Ngayon, recently, ewan ko kung nanonood din kayo, nag-start na po ang budget deliberations ng Congress. Sana may marinig tayong balita na meron na silang plano sa pagbaha. Kasi ang unang-unang tatamaan yan, sabi ko, mga magsasaka. Kaya lang yun nga, sana meron tayong boses doon o kaya meron mga nakaupo sa Congress sa Senate na para talaga sa magsasaka. So i-prioritize nila yon. So sana hintayin natin, sana yung mga nakaupo, sana nakikinig sila ng Bombo Radyo, Dagupan, na at least dito na pag-uusapan natin yung pagbaha at problema ng mga magsasaka sa pagbaha. So sana marinig tayo ng mga nakaupo sa gobyerno. Sir Argel, ang Department of Agriculture, pinag-aaralan yung paggamit ng mga drone and artificial intelligence o AI upang ma-forecast daw at ma-predict, maiwasan yung mga problema sa pananim na naglalayong pataasin ang ani ng mga sakahan at palakasin ang food security ng bansa. Kayo po, ano po yung stand po ninyo dito at paniniwala nyo na is it really makakatulong para ma-ensure yung enough or food security sa ating bansa?
Yeah, I think 4 years ago, Mm. nagpunta nga tayo sa Malaysia saka sa ibang bansa, sa China. Nakita natin yung mga bansa doon, drones na ang ginagamit sa pagsasaka. Alam niyo, pag ginawa natin yan, ang problema niyan, maraming mga magsasaka natin ang mawawalan ng trabaho. Mm. Remember, nung nagkaroon tayo ng yung mga post, yung ano, yung ating what you call that, nasa dulo na ng dila ko, yung harvester. Mm. Di po ba nung nagkaroon tayong harvester, nawalan ng hanap buhay yung mga manggagawang bukid. Mhm. So pagka magdo-drones tayo, eventually, talagang mawawalan na ng trabaho yung mga manggagawang bukid natin. Kaya lang, kung hindi natin gagawin, maunahan naman tayo ng ibang bansa. So, Mhm. ano yan parang debate rin yan So, a few years ago, nakita ko na yan at pinopropose ko na yan. Pero kung itutulak natin to, dapat meron tayong nakahandang hanap buhay para sa mga manggagawa, magsasakang manggagawang bukid. Kasi alam mo, Bomba Justin, magsanga-sanga yung problemang yan Sa ibang bansa, ilang dekada na silang nasa Singapore, nasa Mm. Canada, alam mo nawawalan na ng trabaho. Kasi nga, nagkaroon na ng AI. So, hindi pa drones to AI. Pagdating sa AI, ang dami mo nang pwedeng ipagawa sa AI, hindi mo na kailangan ng tao para gawin yon. So, ang mangyayari, mawawalan ng hanap buhay. So, bukod sa drones na mawawalan ng hanap buhay yung mga manggagawang bukid, pag AI ang ginamit natin, maganda ang magiging benepisyo sa atin, pero marami pa rin ang mawawalan ng trabaho. Kaya sana maging lesson sa atin yung nangyari noong pinatupad natin o pinapasok natin yung mga harvester. Maraming mawawalan ng trabaho. Ano ang dapat natin gawin? Bigyan natin yan ng ibang hanap buhay para pag yan, nagkaroon sila ng kapital o tulong para makapaghanap buhay ulit, edi makakapag-contribute sila sa economy, hindi sila magiging jobless. Mm. So, mas tataas ang GDP natin. Imbis na hayaan lang natin na pumasok itong mga technology na to, na kawawa naman yung mga tao. So, dapat kung tinutulak ito ng DA, sana meron silang naka-ready na itutulong sa mga mawawalan ng trabaho. So ako hindi ko tututulan yan. Pero sana merong naka-ready tayong itutulong doon sa mga mawawalan ng trabaho. Mhm. Sir Argel, on the other hand, recently, inaproban po ng House of Representatives sa third and final reading yung panukalang batas na magpapalakas ng Philippine Crop Insurance Corporation na kung saan dito po sa House Bill po na ito, hindi lamang palay at mais ang maaring saklawin ng crop insurance, kundi pati na rin po yung mga high value crops at iba pa pong mga usapin sa agrikultura. Gaano po ito makakatulong sa mga magsasaka natin? Lalong-lalo na dahil ang bansang Pilipinas, alam po natin yan, taon-taon po yan kung tamaan po ng bagyo at hindi lamang taon-taon, actually parang buwan-buwan po na isa po sa mga labis na naapektuhan yung pananim po nating mga magsasaka, sir. Yes, buti nabanggit mo yan. Kasi noong nakaupo pa lang tayo sa Congress, tinutulan din natin yung paglipat ng Philippine Crop Insurance from the Department of Agriculture, nilipat sa Department of Finance. Mm. Kasi doon, parang wala nang masyadong boses yung mga magsasaka. Pero kahit na nangyari yon, at least gusto na nilang i-cover pati mga high-valued crops. So, okay din yan kasi kailangan din natin yan. So, ako, I support that. Sana maipasa na natin yung batas na yan. Sana nga, noon pa natin naipasa yan Pero kahit na huli man at magaling, ano nga ba yung huli doon? Basta na ipapatutupad din, parang ganon. So, sige, sana suportahan natin yan para makapasok yung coverage ng insurance ng mga high-valued crops. At baka yung ibang mga magsasaka natin makumbinse na magtanim din ng iba bukod sa palay o mais. O kaya yung usual na itinatanim ninyo, kapag ka nagamit nyo kasi yung technology na available, makikita nyo kung ano ba mga pwede pang itanim sa lupa na bukid namin. Maganda po ang high-valued crops. Ang problema lang, medyo mahirap lang yung bilis ng paghahanap ng market. Mahirap din yung paano mo pag-aaralan yung pagtatanim niyan. Pero alam po, maraming mga magsasaka ang nasa high-valued crops. Saka magaganda ang buhay nila. Alam mo itong di ba may mga nasirang mga
ah, carrots Yeah. sa sa Benguet. Yes po. Oo, siyempre nakakalungkot kasi nabulok. Pero ang kagandahan, hindi araw-araw na may nabubulok doon. From time to time nangyayari talaga. Pero at least 'di ba, may pa isa-isang beses lang sa isang taon nangyayari. Mhm. So sa dalas nilang nagtatanim 'yan, at least kumikita siguro sila doon sa mga panahon na 'yon. Ngayon lang talaga sila nabulukan. Mhm. So ang pinakamaganda, wala talagang nabubulok kaya kailangan natin ng post-harvest facilities. Mhm. Pero diyan maintindihan ng mga magsasaka na kailangan kasi magaling din kayo maghanap ng market. Mhm. Ang pagsasaka hindi lang dapat pagsasaka, kailangan parang negosyante na rin kayo. So kailangan makahanap kayo ng market. So kung gusto niyo pumasok na sa high valued crops, siguraduhin niyo yung market, siguraduhin niyo yung mga post-harvest facilities. Kailangan hindi kayo parang sumusugal lang basta-basta. Mhm. Mga magsasaka karamihan kasi sugalero eh. Hindi lang sa Mhm. sabong kundi Yeah. sa pananim. Parang susugal nila, hindi kaya yan. Pero kung isusugal niyo, pababain niyo yung risk. Mhm. Baga dapat ready na yung inyong market, ay kausap na kayo. Mas maganda nga marami kayo kaya pinakamaganda talaga sa magsasaka nagkakaisa. So meron kayong cooperative Mhm. para kung sakali man kayo malugi, hindi nyo haharapin yan na mag-isa. Kapag sama-sama kayo. Tapos pagka kumita kayo, hindi lang din kayo makikinabang, may mga kasama rin kayo as a group, sa cooperative. Kaya Mhm. yan yung mga kailangan nating pag-aralan. So anyway, yung tanong mo sa insurance ng mga high valued crops, umabot na ron sa ganong discussion, pero dapat umabot sa ganong discussion. Dapat i-consider natin yung pagtatanim ng mga high valued crops. Para pati yung paminta. Marami tayong mga pwedeng i-export Manggagaling yan sa mga high valued crops, mangga, although mangga matagal yan. Mhm. So itong batas na to, sana magamit natin para makapagkumbinsi pa ng mga magsasaka na explore natin yung iba na itanim. Mhm. At doon sa mga batang nakikinig ngayon, hindi naman talaga laging kayong malulugi pagka pumunta kayo sa pagsasaka, sa agrikultura. May kikitain dyan na malaki. Kailangan nyo lang talaga maging magaling. Mhm. At may insurance. So Mhm. sana may satupad itong batas na to. Mhm. Sir Argel, kayo po sa Magsasaka Party List, ano po yung mapapayo po ninyo dito po sa mga magsasaka natin? Like, yun nga, yung nabanggit po ninyo, yung mga itinatapon na carrots, repolyo, I think, at iba pang mga gulay, para maiwasan na masayang. Kasi nung nakita natin yan, kung malapit lang ako dyan sa Benguet, nagpunta na ako dyan. Oo. Oo, pinulot ko na yan at ipinamigay dito sa mga kababayan natin na nagugutom dito sa lalawigan ng Pangasinan na Sir Argel. Yes, ako po ang maipapayo ko sa mga magsasaka, lalo na sa mga members natin sa Magsasaka Party List. Makinig po kayo kay Bombo Justin. Kung siya lang ay nandoon, edi kinuha niya sana yun, pinamigay sa mga nangangailangan, o edi hindi yun nasayang, hindi yun nabulok. Minsan ang paraan para ma-resolve yung problema ay maririnig mo sa mga ordinaryo o simpleng Mm. tao. So, yung mga katulad ni Bombo Justin. Kaya alam nyo, pagka may problema kayo, huwag nyo lahat natanong sa akin. Kung kaya lahat yung solusyonan. Minsan manggagaling yan sa mga katulad ninyo. So, wag sanang maliit ang tingin nyo sa sarili ninyo. Kung meron kayong naisip na maitutulong, gawin ninyo. Baka nasa inyo yung susi sa ikaunlad ng bansa. Gaya ng narinig nyo kay Bombo Justin. Actually, Sir Argel, pwede nilang dalhin yan, no, sa iba't ibang mga facilities like, 'di ba, sa mga BGMP, 'di ba, para ipakain Yeah, sa mga exactly. natin, sa Tama. DSWD, 'di ba, sa mga havens Tama. po na pwede pong magpakain doon sa mga less fortunate pa nating kababayan. And siguro, Tama. yes po. Sir Argel, baka meron pa po kayong mga panawagan, lalong-lalo na kasi talagang yung epekto po ng bagyo, ng pagbaha dito po sa ating bansang Pilipinas. Hindi natin masasabi na hanggang ngayon lang naging part na po ng ating buhay sa bansang Pilipinas yung ganitong mga kalamidad na magiging isa sa mga kakarapin nating problema sa mga susunod pa pong pagkakataon, Sir Argel. Oo, ngayon kasi natag-ulan, so karamihan sa atin mga nasa bahay lang. Wag po tayong tumambay lang doon. Yung iba nga kung ano-anong ginagawa kaya dumadami tuloy yung populasyon natin Marami po tayong pwedeng magawa habang nakatambay lang sa bahay. Maaari kayong makinig sa Bombo Radio Dagupan kay Bombo Justin. Baka meron kayong makuhang mga aral. Marami tayong pwedeng pag-aralan na makikita natin sa social media. So sana doon po tayo mag-focus, hindi sa
scatter o kaya sa online na gambling. Sana po yung ikauunlad natin ang panoorin natin. Hindi yung ikasisira ng buhay natin. Pero okay lang naman po kung ang inyong gagawin ay ikararami ng inyong pamilya. Walang problema. Mhm. Pero wag niyo pong kakalimutan yung edukasyon. Kahit na matatanda na tayo, marami pa rin po tayong pwedeng matutunan para sa pagsasaka at sa agrikultura. Yes po. Sir Argel, maraming salamat sa muling paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-iingat po tayo and God bless po. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. O, ayan na.